Amen. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muli loob niyo po na tayo ay magkita-kita. At salamat nga po sa Panginoon sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa umagang ito. Humingi po kami ng tawad sa anong pong aming mga nagawa po laban po sa iyo, mga sinadyaman o hindi. Tawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. Paging dapatin mo po nawa ang aming ginagawang paglapit sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa patuloy pagsama at paggabay mo po sa amin, Banal na Espiritu Santo. Tunay po that without your help and guidance ay hindi po namin maunawaan ang iyong mga salita, pero salamat po dahil patuloy yan ka pong kumikilos sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat din po dahil maayos po ang internet connection, maging yung mga ginagamit po namin para sa live na ito. Ama, patuloyan mo pong kausapin ang bawat isa sa amin. Patuloy po kaming turuan at matuto po talaga kami sa mga aral po wala po sa iyong mga salita sa umaga pong ito from Judges chapter 6. Pinapapurihan ka namin at patuloy ang pinapasalamatan sa araw na ito dahil tunay po na Diyos kang napakabuti at makapangyarihan sa lahat at patuloy ka pong may ginagawa sa aming mga buhay. Purihin ka po, Panginoon, sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo sa pag-aaral po dito po sa Book of Judges. So, nasa chapter 6 na po tayo. Ang pamagat nga po is The Cycle Begins Once Again. So, dito nga po sa Book of Judges, may cycle po tayong mapapansin or yung paulit-ulit po na nangyayari sa buhay po ng mga Israelita. Una po ay um, ayun nga po, makakalimot sila sa Panginoon. So they will fall into sin and idolatry. And then, magagalit sa kanilang Panginoon. So kapag nagalit sa kanilang Panginoon, ay gagamit ang Diyos, pwedeng gamitin ng Diyos ang kanilang mga kaaway para matuto. Sabihin nga po, matuto. Yes, para matuto itong mga Israelita. And then kapag hindi na nila kaya, no po, hihingi na sila ng tawad sa Panginoon. And then kapag humingi na po sila ng tawad sa Panginoon, ay mahabag naman po sa kanila ang Diyos at diringgin ang kanilang panawagan o panalangin o para po sa kanilang kaligtasan mula sa ating Panginoon. So magpapadala ang Diyos ng kaniyang anak para po itong mga Israelita ay mapaalalahanan. So kapag napaalalahanan na po ang mga Israelita through God's chosen judge po or propeta na galing sa Panginoon, kapag napaalalahanan na po sila ay siyempre po lalapit na po sila sa Panginoon at magkakaroon ng kapayapaan muli kasi nga ay sila may tamang kaugnayan na muli sa Panginoon. And then kapag po namatay yung hukom na padala ng Panginoon or yung propeta na padala ng Panginoon ay gagawa na naman po ulit. Pipiliin na naman po ulit ng mga Israelita na magkasala. Makakalimot na naman po sila at magagalit na naman sa kanilang Diyos. Makakaranas na naman sila ng consequence. So kapag hindi na nila kayang consequence, magre-repent na naman sila. So ito po, ganito po yung cycle no po na kanilang ginagawa. Paulit-ulit lang. Sabi mo paulit-ulit lang po. So this time, ginawa na naman nila. And yung consequence is much even worse no po this time po. So, basahin na po natin. Sabi po dito, muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midyanita sa loob ng 7 taon. So imagine, hindi lamang po 1 taon, 2 taon, 3 taon, kundi 7 taon po.
na sila po ay hinayaang masakop ng Panginoon, hinayaang sakupin ng mga Midyanita dahil gumawa sila ng kasamaan laban po sa ating Panginoon. Higit na makapangyarihan ang mga Midyanita kaysa sa mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midyanita, Amalekita at iba pang mga lipi galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may Gaza. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang mga tupa, baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami at sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. So imagine kapatid, sa ating panahon ngayon, lagay natin sa ating panahon ngayon, itong nangyari po sa mga Israelita. Kasi paulit-ulit po ito for 7 years. Ganito po ang ginagawa sa kanila ng mga Midyanita. Magtatanim ang mga Israelita. And then, sa pagtatanim ng mga Israelita, ang mag ang mag-aani dito ay ang mga Midyanita. At hindi lamang yung kanilang mga tanim ang kukunin ng mga Midyanita, kundi maging ang kanilang mga bakahan, ang kanilang mga kamelyo po, yung mga alagang hayop ng mga Israelita, talagang wala silang itinitira na mapapakinabangan ng mga Israelita. So ganito kahirap ang talagang dinanas nila dahil sa paglaban nila sa ating Panginoon, dahil nakalimot na naman ang mga Israelita. Dahil ma pinili na naman nilang mahulog sa kasalanan. So imagine kung tayo ngayon sa ating panahon ngayon. 'Di ba? May mga pinaghihirapan tayo, 'di ba? Mahirap, di naman talaga madaling magtrabaho yung araw-araw. For example, sa isang office, araw-araw magtatrabaho ka o araw-araw gigising ka ng madaling araw, lalo na kung malayo yung iyong opisina para lang hindi ka malate sa pagpunta sa iyong trabaho. Araw-araw, mamamasahe ka, araw-araw gagastos ka para pangkain mo. Kasi alam mo na at the end of the month or sa kalagitnaan naman ng buwan ay tatanggapin mo na yung sweldo mo. Ano po, kaya ikaw ay talagang nag ayos lang sa iyo na magtrabaho ka at tawag dito, gumising ng maaga at gumastos para sa mga kakailanganin mo just to work. No po. Pero imagine, na pagkakuha mo sa iyong sweldo, ay merong magnanakaw na kinuha ang lahat ng iyong pinaghirapan. Tapos pumunta pa sa iyong tahanan at kinuha din yung mga bagay na mahalaga sa iyo. So ano ang mararamdaman mo, kapatid? So ganito kahirap ang naging kalalagayan ng mga Israelita. No po? Dahil din sa kanilang kasalanan, dahil pinili nila ito. No po, ito yung naging consequence ng kanilang paglayo sa Panginoon. Ito yung naging consequence ng kanilang kasalanang ginawa laban sa ating Panginoon na alam naman nila na ayaw ito ng Diyos, ang kasalanan. Sabi nga sa verse 6, walang nagawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Again, for 7 years, ganito yung nagiging patakaran ng mga Midyanita sa mga Israelita. Po, again, yung mga Israelita ang magtatanim and then kapag harvest time na, pupunta na sila sa mga Israelita at kukunin, walang ititira. 7, nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midyanita, sila'y pinadalhan niya ng propeta. Po. So, nung panahon pong ito, mga kapatid, ay madalang na lamang po ang mga propeta.
po nung panahong ito. Kasi nga po ay gustong turuang mabuti ng ating Panginoon ang mga Israelita. Kaya talaga naman kapag may pinadala ang Diyos, big sabihin talagang nahabag na ang Diyos sa mga Israelita. Hindi sa hindi naririnig ng Panginoon ang daing ng mga Israelita laban sa mga Midianita, kundi merong nais lamang ituro ang Panginoon. Okay po. So sila'y pinadalhan niya ng propeta, ang Panginoon ang nagpadala. At ipinasabi ang ganito, nilabas ko kayo sa Ehipto. Niligtas ko kayo sa kanilang pang-aalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoreo sa lupaing inyong tinitirhan ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Po. So again, ito po ay pinipili. Sabi mo nga, pipiliin. Opo. Po. Pipiliin po talaga kung makikinig sa Panginoon o hindi. Po, talagang pinipili pong magkasala o hindi. Kaya nga patuloy tayo nagpapatulong sa Panginoon. Po, pero ito nga po makikita natin na talagang kapag hindi po nakikinig sa Panginoon, may karampatan po talagang punishment. Po, disobedience brings punishment or yung tinatawag nating consequence. What you sow, you will reap. Ang mas matindi pa nga dun sa sowing and reaping, makaminsan, isa lang yung ginawa mo pero napakarami mong consequence na dadanasin sa buhay. Just like a fruit tree, diba? Di po ba kapag tayo ay nagtanim ng isang buto lang po ng mangga, di po ba ang bunga nito ay pwedeng 100 o 200 o 300? Po, kapag nagbunga na siya. Yung isang buto na yon, napakarami mo pong pwedeng mai-harvest. Isang buto ng mangga, pwede siyang mag-produce ng napakaraming mangga. So, ganun din po sa sowing and reaping. Na hindi po natin pwedeng dayain ang Diyos. Kita niya po, batid niya po ang lahat ng ating ginagawa. Po. So, what we sow, we will reap. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa ating pamumuhay. Again, disobedience brings punishment. Hindi pwede itong palagpasin ng Panginoon. Kasi pag pinalagpas ng Diyos ang pag-disobey ng kanyang mga anak na walang nangyayaring consequence or punishment sa kanyang anak, baka isipin ng anak na ito na okay lang sa Panginoon ang kanyang ginawa. Po. Pero kapag naman tayo gumawa din ng mabuti, may balik din naman sa atin ito. Pero kung hindi maganda ang ating ginawa, may balik din po ito sa atin. Mabuti man o masama ang ating gawin, may balik po ito sa atin. Kaya anong gusto mong itanim, kapatid? So pipili ka na talaga ngayon kung ano ang iyong itatanim. Kasi alam mo na anuman ang iyong tinanim, masama man o mabuti, babalik ito sa iyo. Kahabagan at tulungan po tayo ng Panginoon. Dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat sa angka ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midyanita. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. So dito po, yung anghel po na sinasabi dito ay yung, kasi pwede po, kahit ano pong gustong gawin ng ating Panginoon ay pwede po. No po? So siya po ay nag-anyong anghel dito, ating Panginoong si Jesus po.
Okay po. And base din po sa translation ng New King James Version, big letter po yung angel. Kaya ibig sabihin po ay Diyos po ito, yung anghel na ito. Hindi po ito pangkaraniwang anghel ng Panginoon. Kundi Diyos po ito, walang iba nga po kundi ang ating Panginoong si Jesus. Kaya malaking letter po yan. Kasi kapag nagpa-pertain po tayo sa pangalan po ng ating Panginoon, dapat po big letter. Okay po? Kasi kapag maliit na letter, ibig sabihin Diyos-Diyosan po iyon. Po. So, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Take note po dun sa um, tawag ng Panginoon sa kanya, magiting na lalaki, na lalaki. Nung time na yon si Gideon ay gumigiik ng patago. Pero tinawag siyang magiting na lalaki or mighty man of war. Po. So God seems to look at us not how we are, but how He wants us to be or how we will be. Po kasi, siyempre alam ng Panginoon kung anong magiging si Gideon. Kaya hindi pa man ito nangyayari, ang tawag na sa kanya ay magiting na lalaki. God can use anyone. Po, kasi sabi nga dito, sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon, gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paanong sila iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. So ang tanong ko po sa inyo ngayon, pinabayaan ba talaga sila ng Panginoon? No po, so ang sagot natin dito ay hindi. No po. Hindi sila kailanman po hindi pinabayaan ng Panginoon ang mga Israelita. Ang mga Israelita ang pumipili na lumayo sa Panginoon. Again po, the moment, kahit sa ating panahon ngayon, kapatid, the moment na pinili mong magkasala, kahit hindi mo sabihin gusto mong lumayo sa Panginoon, ito po talaga yung magpapalayo sa atin sa Panginoon, yung kasalanan. Kasi ito po talaga yung nagiging malaking hadlang sa Diyos at sa tao, ang kasalanan. Kaya nga po unang-una sa lahat, nagsakatawang tao ang ating Panginoong Hesus para po iligtas tayo mula sa kasalanan. Para magkaroon muli ng koneksyon ang tao sa Diyos. Po, ginapi po ng ating Panginoon ang kasalanan. Po, yun po ang pinakadahilan kasi lahat tayo hindi natin kayang tanggalin ang anumang kasalanan na nasa atin sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoon. Tinutulungan po tayo ng Panginoon na manampalataya sa Kanya, tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Tinutulungan niya din po tayong makaramdam ng pagkalungkot sa anumang ating nagawang kasalanan and it will lead us to repentance. Po, and confession. Napakahalaga po ng confession o pagsasabi po ng anumang ating ginawa na kasalanan laban po sa ating Panginoon para magkaroon ng restoration ang tao po dahil ang tao naman talaga ay sa Panginoon po. Ang Diyos ang lumikha sa tao, so ang tao talaga ay para sa Diyos. Pero dahil nga sa kasalanan, nalalayo ang tao sa Diyos. Kaya pinabayaan nga ba ni Yahweh ang mga Israelita sa kamay ng mga Midianita? Hindi po. Pwede nating makonclude na pinili nila ang bagay na ito dahil ayon nga sa verse 1 na ating binasa dito po sa chapter 6, no po, muli na namang bumagsak sa kasalanan ang mga Israelita, kaya hinayaan ng ating Panginoon na makubkob or ma-under ng mga Midianita ang mga Israelita for 7 years. Po. So hindi nga po naging madali ito para sa mga Israelita. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo
upang iligtas ang Israel mula sa mga Midyanita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Po. Again, God can use anyone. Kahit ikaw, kapatid, pwede kang gamitin ng Diyos. Po. Walang sino mang anak ng Diyos na pwedeng ibaba ang kanyang sarili. Hindi naman tayo din magmamataas. Iba naman din po yun. Pero wag mo din sasabihin na ganito lang ako o ako'y bunso o ako ang pinakalis sa aming pamilya. Wala nga akong natanggap ng mga trophies, mga achievements. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo, kapatid, dahil pwedeng-pwede kang gamitin ng Diyos. 16. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midyanitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan niyo ako ng palatandaang kayo nga ang naguutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Umuwi nga si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa ng tinapay na walang pampaalsa mula sa 5 salop na harina. Pagkaluto, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw sa isang palayok. Nihain niya ito sa anghel ni Yahweh. Excuse me po. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng malaking puno. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong ito ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw. Iyon nga ang ginawa ni Gideon. Sis po, ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa punggitan ng tungkod. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Saka pa lamang naunawaan ni Gideon na anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang iyong anghel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa sa Ofra ang altar sa lugar na sakop ng angkan ni Abiezer. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama, isang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin mo ang rebulto ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos, magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo ang rebulto ni Asherah at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang na sinusunog. Kaya't isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Kinabukasan ng madaling araw, nakita na lamang ng mga tao na wasak na ang altar ni Baal at putol-putol na ang rebulto ni Asherah na ipinanggatong sa pangalawang toro na sinunog sa altar na itinayo roon. Nagtanungan sila, sino kaya ang may kagagawan nito? Nagsiyasat sila at nalaman nilang si Gideon na anak ni Joas ang may kagagawan niyon. Sinabi ng mga taong bayan kay Joas, ilabas mo rito ang anak mo at papatayin namin. Iniba niya ang altar ni Baal at pinagputol-putol ang rebulto ni Asherah sa tabi ng altar. So ito po yung Diyos-Diyosa nila no po, nung panahong ito. Sumagot si Joas, ipinaglalaban ba ninyo si Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Sino mang makipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga.
Kung siya'y talagang Diyos, hayaan ninyong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Di ba't kanyang altar ang giniba? O, totoo naman talaga. So kung totoong Diyos nga si Baal, kung totoong Diyos nga si Asherah, hayaan nilang ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Pero hindi nga po ito nangyari. Po, kahit sa ating panahon ngayon, 'di ba, may mga natatakot na doon sa mga rebulto na mga ipinatayo lamang din, yung mga Diyos-Diyosan po. May mga natatakot itong kantiin po. Pero sabi nga dito, kung siya'y talagang Diyos, hayaan ninyong ipagtanggol niya ang kaniyang sarili. Mula noon, si Gideon ay tinaguriang Jerubbaal dahil sa sinabi ni Joas na hayaan ninyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili. Hindi ba't sa kanya naman ang altar na giniba? Ang mga Midyanita, Amalekita at iba pang mga lipi sa silangan ay sama-samang tumawid sa ilog Jordan at nagkampo sa libis ng Jezreel. Lumukob kay Gideon ang spirito ni Yahweh. So take note, ang lumukob po o ang sumakay Gideon ay ang spirito na galing sa Panginoon. Po, inipan niya ang trompeta bilang hudyat na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan ng angkani, Abiezer. Nagpadala siya ng mga sugo sa buong nasasakupan ng mga lipi ni Manases, Asher, Zebulon at Naphtali upang makiisa sa kanya ang mga liping ito. Nagpa siya namang sumama ang mga ito kay Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi niyo sa akin na ako ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lana sa igiikan ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Kinabukasan ng umaga, kinuha niya ang lanang inilatag sa giikan at nang pigain niya ito, napuno niya ng tubig ang isang mangkok. Sinabi ni Gideon sa Diyos, "Huwag po kayong magagalit sa akin. Mayroon pa po akong isang hihilingin. Nais ko pong matuyo naman itong lana at mabasa ng hamog ang lupa sa paligid." Kinagabihan, ginawa nga iyon ng Diyos. Tuyo ang lana, ngunit basa ng hamog ang lupa sa paligid nito. Nakakatuwa kasi itong request po ni Gideon. Sabi mo nga request. Yes, request, no po. Nakakatuwa na ito din ang kalooban ng Diyos na mapangyari. Yung request ni Gideon. No po. So ang request niya nga ay kung talagang siya ang gustong gamitin ng Panginoon ay maglalatag siya ng lana. So dapat basa ito ng hamog pero tuyo ang paligid. No po, ibig sabihin, siya nga yung gagamitin ng Panginoon. Tapos sabi niya, wag po kayong magagalit. Isa pa pong hiling. Matuyo naman yung lana at yung paligid naman yung mababasa ng hamog. At ganoon nga ang ginawa ng ating Panginoon. So, may mga, may mga, ah, may mga, pwede din po tayong dinadanas sa buhay na ito na napapatanong tayo sa Panginoon. At humingi tayo ng mga sign po na galing sa Panginoon. At dito makikita natin na napaka-gracious naman ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mahabagin talaga ang Diyos. Hindi dahil sa nakita niya yung weakness ni Gideon ay sinabi, ay hindi ko na nga ito gagamitin. Walang nangyaring ganon. Na po, talagang andun yung patuloy ang kahabagan ng Panginoon kay Gideon kahit na talagang hindi tayo deserving. Opo, kahit na hindi siya deserving. At kahit sa ating panahon ngayon, ganon tayo kinakahabagan ng Diyos. Po, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Sabihin mo nga pagkakataon, buhat sa Panginoon. Yes, po, araw-araw, nilolob ng Diyos na mabuhay pa tayo. Ibig sabihin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya nawawag natin sayangin yung pagkakataon na iyon.
Magpatuloy tayo na magpagamit sa Panginoon. Patuloy ang humingi ng tawad sa Panginoon sa anumang ating mga pagkukulang. At wag na ito ulit gagawin po yung mga pagkukulang. Magpatulong tayo sa Panginoon na wag na itong ulit-ulitin pa. O katulad ng naging cycle ng mga Israelita na makikita natin sa Book of Judges. Po sa buong Book of Judges, ganito po ng ganito ang ginagawa ng mga Israelita. Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy niya kinakahabagan no po, ang kaniyang mga anak. Nawa ay wag tayong datnan no po, na wag tayong datnan na 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 nagkakasala tayo. Huwag tayong datnan ng kamatayan na mayroon tayong hindi ginagawang maganda laban sa Panginoon. Nakakatakot po yun. Po, nakakatakot pong na piliin nating mahulog sa kamay ng Diyos. Kaya, again, mga kapatid, itong pagkakataong ito na binibigay ng Panginoon sa atin ay wag po nating sayangin, wag abusuhin, kasi may katapusan po ito. And one day, haharap tayo sa Panginoon. Pagsusulit natin sa Kanya lahat ng ating mga ginawa. Kaya ngayon pa lang, humingi na tayo ng tawad sa Panginoon. Kung meron mang hindi nagawang maganda, hingi lang ng tawad sa Panginoon. Alam niyo po, napakabuti naman ng Diyos sa atin. Po, talagang sobrang mahabagin ang Diyos, sobrang maawain ang Panginoon sa atin. Even when we don't deserve it, kapatid, pinapagpakitaan niya pa rin tayo ng hapag, ng kanyang awa. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa patuloy ang kahabagan mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami na wag naming sayangin, wag naming abusin yung pinagkakalo mo po. Itong buhay na pahiram mo, wag naming sayangin ito, Panginoon. Lumapit na kami sa iyo at patuloy ang magpakatapat-tapat sa iyo, Panginoon. Maawa ka po sa amin, mahabag ka po sa amin. Di po namin kayang mabuhay ng, ng patuluyang may kaganapan, pero dahil kasama ka namin, Panginoon, ay kayang-kaya po ito. Patuloy po kaming samahan, tulungan, gabayan. Katulad ng kahabagan mo po kay Gideon. Salamat po, kinahabagan mo din kami, Panginoon. Nakikita mo din ang aming mga kahinaan. Pinagpapasensyahan mo din kami, Panginoon. Salamat po. Hindi mo agad tinatapos ang aming buhay. Salamat po. Patuloyan at patuloyan mo po kaming binibigyan ng pagkakataon during our weaknesses, Lord. Salamat po. Tawarin mo po kami sa mga pagkakataon na nanghihina po kami at nag-give in kami sa mga kasalanan po. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin at salamat po sa patuloy pagkilos mo po sa aming mga buhay. Gusto po namin, naming maranasan ikaw sa aming buhay at patuloyan kaming maging kagamit-gamit po sa iyong umbasan. Yes, Lord, kahit sino ay pwede mong gamitin, Panginoon, kaya hindi po namin mamaliitin ang aming sarili. Patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, ayon sa gusto mo at patuloy naming magawa yung mga ipinapagawa mo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy kagalingan po ng Nanay Nelia at patuloy himala mo po sa aming kapatid na Cherry, sa patuloy himala mo po sa aming Nanay Lemya, kay kapatid na Irene, sa aming Nanay Vicky, sa patuloy himala mo po sa aming Mare, kay Ate Rosel, sa patuloy himala mo po kay Nanay Lorna, sa patuloy himala mo po sa aming pamilya, Panginoon.
maging kay Hesen, Panginoon, at sa kanyang buong pamilya. Patuloy mo ding paghimalaan ang Mama Len at si Kuya Ronnie, gayon din ang mag-asawang Hazel at Christian, at ang pamilya po ng Ate LP, maging ang pamilya po ng Teacher Bell. Salamat po sa patulang himala mo po sa bumubuo po ng Miracle of Life family at mga taga-ibang fellowship na amin pong nakakasama sa bawat araw po na niloloob mo na kami ay makapag-live. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito ng February 7. Nawa, Panginoon, ay huwag naming sayangin ang araw na ito na pahiram mo po. Tulungan mo po kami sa lahat po ng aming iisipin, sasabihin, at gagawin. Palagi po naming maalala that what we will sow, we will reap also. Pwedeng hindi ngayon, pwedeng bukas, or pwedeng sa loob pa ng mahabang taon bago namin ito ma-reap. Tulungan mo kami, Panginoon. Huwag naming dayain ang aming sarili. Huwag naming lokohin ang aming sarili. Kung alam naming mali, huwag na naming ipagpatuloy na gawin ito, Panginoon. Salamat po sa patuloy kahabagan mo po sa aming mga buhay at sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin. Salamat po. Pinapapurihan ka namin at patuloy pinapasalamatan. Loobin mo po na sama-sama po kami mamayang gabi na dumako sa iyong gawain at sama-sama po namin idulog sa iyo ang aming mga kahilingan. Salamat po. Loobin mo po ang mga kahilingan ito na tuparin mo po, Panginoon. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa Panginoon sa lahat po ng patuloy ang ginagawa niya pong himala sa ating mga buhay. Yes, maraming salamat po sa buhay po ng ating Nanay Lemya at ng inyo pong buong pamilya, ng ating Ate Irene at ng inyo pong mga anak. Salamat din po sa buhay po ng ating Nanay Lorna Villanueva Gayas at sa inyo pong buong pamilya, sa ating Ate Rosel at sa kanya buong pamilya po, maging sa ating Nanay Vicky at sa kanya pong buong pamilya. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Teacher Onay, maging ng kanyang nag-iisang asawa at si Baby Cassie. Salamat din po sa buhay ng ating si Joanna Fegallardo. Mare, maraming salamat. Ganda, maraming salamat sa buhay mo, sa iyong buong pamilya. Gayon din po sa ating kapatid na Michi Palsik Laiko Sison, maging sa ating kapatid na si Narligat Maitan at si kapatid na Mafel na nasa ibang bansa. Patuloyan ka pong papagtagumpayin ng bang sinusunod mo po siya sa iyong buhay. At salamat din po sa Panginoon, mga kapatiran from Apayao, from Miracle of Life, and from other fellowship po na nakakasama po natin sa araw-araw po na niloloob ng Panginoon na tayo ay magkasama-sama pa. Amen. Mamayang gabi po din ng Panginoon na tayo ay makadako po sa kanyang gawain. At salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.